Sa pangalan pa lamang, may kakaibang branding na ang bundok na ito. Ito lang naman kasi ang pinakamalaking bundok sa buong mundo. Isang grand achievement nga ito bilang isang climber ang maakyat ang mataas na summit o tuktok ng Mount Everest. Hindi lang para sa hiker, kundi pati na rin sa kanyang bansang pinanggalingan. Sino ba naman ang hindi magiging proud pagkarating sa taas nito? Ang 60 to 75 days na survival sa pag-akyat ay hindi nga biro. Ang kapal ng snow ay umaabot sa 2 to 3 feet. Samahan pa ng lamig ng klima na umaabot sa negative 19 degrees Celsius. Sa tagal ba naman ng trek papunta sa summit, ang mga kadalasang umaakyat lamang sa Mount Everest ay mga seasoned at professional mountain climbers na kung saan sila ay may training muna bago akyatin ang nagyayelong bundok. Matatagpuan sa Himalayas sa pagitan ng China at Nepal, ang Mount Everest ay may taas na 29,000 feet, katumbas ng taas ng isang commercial airplane. Wow! At dahil nga sa napaka-extreme na lamig nito, ang snowfall din ay nakakadagdag sa height ng mismong bundok, kung kaya't ito ay tumataas palalo ng 4 mm every single year. So, yung simpleng pag-akyat pa nga lang sa isang bundok, mahirap na. Tapos, nagyayelo pa yung bundok na to? Guess what? Hard pass, men. Oo. Grabe din, no? Yung taas niya, parang kasing taas na rin ng mga nakikita nating commercial airplane. 29,000 feet. But, wala bang elevator dyan? Kailangan talaga 60 days kang umakyat ng bundok. Pero isa nga siyang achievement, 'di ba? Sa akin, okay lang kahit na hindi ko na ma-achieve ang makarating sa tuktok ng Mount Everest. Bukod sa achievement siya na makarating sa tuktok, bukod pa dun, like bakit? 'Di ba? Ang taas naman nun. Kadalasan yung average na mga bundok, ano ba? 6 na oras, 8 oras yung trek, yung hiking nila. So balikan lang. 'Di ba? Kayang tapusin sa isang araw. Sa Mount Everest, talagang isang buwan, araw-araw kang palakad-lakad, paakyat ng bundok para lang, ewan, makapagpa-picture sa taas. Ang dami ng AI ngayon, ba't hindi mo na lang i-edit? Oo, pass ako dyan, men. Dahil nga sa klima at temperatura na pabago-bago, ang mga climbers ay sama-sama sa pag-akyat upang maiwasan ang mga sakuna na pwedeng mangyari. Ang nagyayelong bundok, samahan pa ng matatarik na daanan upang makapunta sa summit. Talagang literal na buwis buhay nga ang pag-akyat dito, na kung saan ang mismong government ng Nepal ay nag-abiso ng local tour guide na tinatawag na Sherpa, isang native Nepalese na expert sa kanilang mountaineering skills. At ang mga foreigners na aakyat sa Mount Everest ay kinakailangang kumuha muna ng permit at ng local guide upang sila ay ganap na maging handa sa pag-akyat. So matotal, nasa 300 na katao na ang umakyat sa Mount Everest, ngunit hindi na pinalad pang makababa. Ang nasa higit 200 na bangkay ng mga climbers ay matatagpuan sa 25,000 feet ng bundok, na kung tawagin ay ang death zone. Dahil na rin sa sobrang taas nito at extreme na lokasyon, mismong mga rescuers nga ay hindi na tinangkang i-retrieve ang mga bangkay na ito at naging libingan na nila ang mismong bundok. Kung nasa eroplano ka, tatanaw ka sa baba, ang taas, sobrang taas. 'Di ba? Ganun kataas ang Mount Everest.
Like, grabe, nakakalula naman yun. O hindi kaya, ba't hindi na lang sila mag-parachute gamit, gamit ang isang eroplano, tapos boom, andun na kaagad sa mismong tuktok. Pero, in all seriousness, yung mga taong gumagawa nito, talagang andun yung risk na pwede silang mamatay, pero ginagawa pa rin nila. 'Di ba? Somewhat siguro, yun talaga yung challenge, yung mission niya na gusto niyang marating, yung pinakatuktok ng Mount Everest, somewhat na top of the world na tinatawag. Imagine din, no, may kwentuhan kayo ng mga tropa mo, family members, tapos napakaganda ng pwede mong kwento sa kanila. Hindi lahat hindi lahat nakaka-achieve neto ang maakyat ang ganung kataas na bundok. Talagang proud moment. Dahil nga sa taas ng bundok na ito, ang oxygen ay numinipis sa pag-akyat ng mga hikers, kaya't sila ay nagbabaon ng mga oxygen mask para lang makahinga ng maayos. Ang isang bangungot pa ng mga hikers ay ang pagbagsak ng mga snow o avalanche na kung saan ito ay kumitil din sa buhay ng mga ilang climbers. Ang tinutulugan din nila ay mga tent lamang at mga sleeping bags at balot na balot sila ng mga makakapal na winter jacket. Kung kaya't ang pagod, extreme na klima at pwedeng isang araw ay may tendency na matabunan na lang bigla ng avalanche ay ilan lamang sa mga rason kung bakit iilan ang nagtatangkang akyatin ang peligrosong bundok na ito. I mean, may mga ganitong klase talaga ng tao. Somewhat na gusto nila yung mga extreme, yung simpleng sports, simpleng hobbies, medyo hindi normal para sa kanila yon, sobrang normal. Gusto nila yung ganito, yung bang somewhat na andun yung thrill, andun yung spontaneous events, yung adventure nila to the highest level. Tulad ng skydiving. Yun yung isa sa tingin ko na never kong itatry sa talang buhay ko. Kahit pa sobrang ayon sa mga ibang tao, sobrang ganda, sobrang fun, andun yung adrenaline rush, pabagsak ka sa earth, galing sa eroplano, medyo hindi siya para sa akin. Yes, okay na lang yung golf, yung volleyball, basketball, yun na lang. Wag na yung sobrang extreme masyado. Parang iniisip ko pa lang tumataas na yung BP ko, men. Mula pa noong 1953, nasa 7,563 katao na ang successful na nakarating sa mismong tuktok ng Mount Everest mula sa mga iba't ibang bansa gaya ng US, Russia, China at India. Siyempre, ang mga Nepalese din ay tila ba hindi magpapatalo sa kanilang mismong teritoryo. Sila lang naman ang may hawak sa titulo na may 2,100 successful climbers. Para sa ilan, ito ay isang imposibleng challenge na kung minsan ay pwede pa siyang maging dahilan ng iyong pagkamatay. Ngunit, alam mo bang bukod sa mga mountain climbers enthusiasts, merong isang guide na tila ba hindi nakontento sa isa o dalawang beses niyang pag-akyat dahil siya lang naman ang may hawak sa world record for the most successful summits of Mount Everest na may bilang na 32 times. Wow! So, 32 times. Yung typical na pag-akyat, 60 days. 'Di ba? Imagine that. So, parang part na talaga siya ng life niya. Pabalik-balik siya. Akyat, baba siya ng Mount Everest. Iba siguro yung kapal ng balat nila, no? Pang snow talaga. Tsaka yung tibay din ng mga binti nila, yung mga legs nila, pang akyatan. No? Sa tingin ko, yung akin, wala. Oo.
Kasi kahit dito nga sa Canada, yung simpleng snow lang, nilalamig na ako ang kapal na ng jacket. Tapos imagine kung aakyat pa ako sa nagyeyelong bundok ng 60 days. Pas talaga, oo, hindi. Yung iba na lang. Siguro, ano nga ba? Ano yung mga extreme pa na pwedeng gawin? Yung bang baliktad naman, eto aakyat ka. Yun namang magda-dive sa karagatan. Mga deep divers. Ay parang nakakatakot din. Oo, wag na lang pala. Parang ayoko din nun. Remember yung nangyaring submarine explosion? Oo, ayon sa mga eksperto, ang pagkahumaling ng isang tao sa mga extreme sports ay hindi nga mapipigilan kahit na gaano pa kadelikado ang mga pagsubok na kailangan niyang malagpasan. Ito ay patuloy pa din sapagkat ang kanilang motivation kung minsan ay beyond our understanding. Ikaw, may balak ka bang akyatin ang Mount Everest? Nasa bucket list mo ba ito? Dahil sa nakaraang report, may mga kababayan tayong nakarating na sa mismong summit nito. Bit-bit ang watawat ng ating bansa. Ako? Nako, pass. Oo, hanap na lang tayo ng mas safe ng konti. Hanap na lang tayo ng mas safe. Wag na yung ganyang adventure, sobrang napaka-extreme. 'Di ba? Kailangan pa ng oxygen. Bibili ka pa nun. Naku, ano ba naman yan? Libre na nga yung oxygen Tapos, kailangan mo pang bumili? What? Ayun nga, in conclusion, yun bang motivation nila as a climber, as a enthusiast sa mga ganyang klaseng bagay, somewhat na kahit pa i-explain nila sa atin kung bakit nila ginagawa yun. Ako na hindi naman mahilig sa ganyan, hindi ko rin magigets 'Di ba? Para sa akin, dangerous, pwede akong mamatay, pero para sa kanila, eto yung fulfillment, right? Grateful sila, masaya sila, eto yung happiness nila, which is wala namang problema, right? I don't think itatry ko siya sa buhay ko. Yung iba na lang, ano nga ba? Chocolate Hills. Ayan, siguro yun. Kaya ko siyang akyatin. At least hindi siya malamig, hindi siya ganun katarik compared sa Mount Everest. Yon!